Hindi pwedeng bukas magaling na ako without doing anything. No? It may be in a form of prayer or maybe in form of science. Using science. Nagamit tayo ng gamot, iinom tayo ng gamot, iinom tayo, mag-exercise tayo. Hindi natin pwede sabihin, bukas payat na ako. And then magiging payat tayo agad. Hindi pwede. No? We have to participate. There's always our desire. There's always that thing that we need to do. We need to participate. Second thing, very clear here, is that God, Jesus Christ, wants us to be healed. To be healed in the context of the gospel means to be whole again. Maging buo, maging kaaya-aya sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos. To be made whole means to be accepted once again to the community, because diseases like this, in their context and in their time, leprosy was a sin which was not acceptable. If you have leprosy, hindi ka accepted sa community, hindi ka dapat nagpapakita, hindi ka dapat naikisalamuha kasi parang nakakadiri yung sakit mo. And in their time also, yung mga sakit na ganito, may mga karamdaman, personal na karamdaman, they are always blamed at the person or the family of the person. Pag may sakit ka, lalong-lalong pag leprosy or siguro sinapikan ka ng demonyo, ibig sabihin makasalanan ka, ikaw, or yung mga ninuno, parents mo, or mga nakakatanda sa iyo. No? So, hindi ito kanais-nais at hindi ito tinatanggap ng lipunan. Yung dalawa naman na hindi klaro dito is, yung first one is that after, kahit si Jesus, medyo hindi clear dito, according to Mark, sabi niya, then warning him sternly, he dismissed him at once. So, pag sinabing he dismissed him at once, pinalis na niya. Ano maya-maya sasabihin, then he said to him, no? So, merong gap dyan. See that you tell no one and go show yourself to the priest. So, the first thing that is not clear here is whether the man really went to the priest. Pumunta ba siya talaga sa priest? Nag-offer ba siya ng cleansing prescribed by Moses? It's not very clear. What is clear afterwards, the gospel says, the man went away and began to publicize the whole matter. The second thing which is not very clear is the last line of the gospel that we just read. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. Sino ito? He lang ang sabi. Is it Jesus? Or is it the man who was healed? But, despite the fact that these things may not be clear, we have two conclusions. The first conclusion is that if we participate and we cooperate with Jesus Christ, then surely we will be healed. That is very clear. We will be healed. Jesus says, I do will it. Be made clean. Agad-agad pinagaling siya. Agad-agad nawala yung kanyang karamdaman. And secondly, we need to proclaim this. We need to be able to say for ourselves or to other people or publicize something that we receive from Christ. Gift of life, for example. Mag-celebrate ka ng birthday, then celebrate it with joy. Celebrate it with joy and say to God, thank you, God, for giving me life.
Thank you, God, for making me live until this present day. If you are napagaling ka sa sakit mo, then be proud of it. But not be proud of it because of your own doing. But you need to be like this leper who publicized, went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad. He was just so excited to be accepted once more kasi pinagdidirian nga siya. Pwede na siyang pupunta sa public places and say, pinagaling ako ng Diyos. Pinagaling ako ng may kapal. Pinagaling ako ni Jesus Christ, the miracle worker. And as a result, many believed. Many believed. How many times in our life have we been given graces and yet we just remain silent about it? We act as if tayo ang may kagagawan. We act as if walang kinalaman ang Diyos sa success natin, sa mga nangyayari sa buhay natin. Kung may mga nangyayari na sakuna, may nangyayari na hindi ka nais-nais sa atin, ayun, sinong sinisisi natin? Di ba ang Diyos? Kadalasan ang Diyos, sinisisi natin. Mayroon mga nagsasabi dyan, nawawalan na ako ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi ito, mga nangyayari sa buhay ko, namatay yung tatay ko, namatay yung nanay ko, tapos ito, yung asawa ko, iniiwan ako, o yung mga anak ko, nagda-drugs. Sino ang dapat sisihin sa mga ganyang bagay? Ang Diyos ba? Kagawan ba ng Diyos yun? But when it comes, when we receive graces, pag nakatatanggap tayo ng mga biyaya sa Diyos, nagpapasalamat ba tayo? Pinangangalandaang ba natin ito? Pinagmamayabang ba natin ito? Na ang Diyos ang nagpagaling sa akin, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng biyaya, ang Diyos ang gumawa kung ano man ang meron ako ngayon. So this should be our conclusions. I guess we need to reflect once more. Kailangan natin pag-isipan, pag-nilay-nilayan yung mga bagay na natatanggap natin sa Panginoon. Gustong-gusto ng Panginoon na lagi tayo buo, whole. We are made whole because pag may kapansanan tayo, hindi tayo lubusang buo. We are not whole. Yet, it needs our participation. It needs also that we acknowledge that God is gracious to us.